Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson. Ay mukhang nagpalabas na po kayo ng desisyon ukol dito sa issue at kaso na kinakaharap po si Senador Dante Marcoleta. Sa inyo na nga po manggaling, attorney. Ano ho ba naging desisyon ng ANBANG? Tama po, kaninang tanghali nga po ay tuluyan na po nailabas ng Commission and Bank ang kanilang desisyon sa rekomendasyon po na doon sa ginawang fact-finding investigation. Linawin ko lang po, dito po sa nababanggit nating usapin, wala pong kaso si Senator Marcoleta dito. Ang ginawa po ng Comelec dito ay nag-initiate ang sarili, motu proprio na fact-finding investigation. At ito po yung naging rekomendasyon. So lumalabas po kasi batay sa fact-finding investigation na yan, batay na rin po sa naunang interview ni Senator Marcoleta sa isang programa, inamin po niyang may tinanggap po siyang mga contributions, ngunit hindi niya po ito dineclare sa kadahilanan po na sabi niya ay hindi po pumayag yung mga contributor. So ito po yung nagbunsod sa Comelec para po siya i-issue ng show cause order sometime in November, nag-schedule ng hearing sana ng December, nauwi po ng January. So ang kinalabasan, ayon po kasi sa Section 109 ng Omnibus Election Code, obligado ang lahat ng kandidato na ideklara ang lahat ng kanilang contribution na tinanggap, pati na rin ang gasto sa isang statement of contributions and expenditure. Dapat yung pagkakadeklara po ay totoo, buong pangalan, sirkumstansya, petsa, magkano at iba pa. Lumalabas po sa puntong ito, meron pong hindi nagawa si Senator Marcoleta. So ang susunod na tanong, dahil nga hindi po niya natupad ng buo yung Section 109, hindi naman po sa hindi natupad lahat, kundi may parte na hindi natupad. Ano ngayon ang kalalabasan nito sa batas? Lumalabas po kasi yung Section 109, bagamat dati, noong 1985 pataas, lumalabas po yan, pag yan na hindi mo sinunod, kasong kriminal po yan. Ngunit noong 1991, nung lumabas ang Republic Act 7166, sabi ng Republic Act 7166, yung Section 109 na yan na dating kriminal, hindi na kriminal sa ngayon. Wala nang kasong kriminal. Repealed na yan sa pagiging election offense. So ano po ang kahihinatnan nito? Pagamat sabi ko nga po, hindi tahasan, buo at kumpletong natupad ni Senator Marcoleta yung regulasyon ng 109, ngunit wala po siyang nilabag na batas na kasong kriminal. At doon po nagtatapos sa parte niya yung investigasyon kung meron bang kasong kriminal o wala. Ngunit sa isang banda, dalawa po kasi ang naging kinahinatnan ng pag-aaral ng tupad. Doon naman sa nagbigay ng contribution, malinaw din po kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 98 naman, lahat ng mag-aambag, magbibigay, magdodonate, magko-contribute sa kandidato, ay dapat mag-report din sa Comelec ng anumang uri, halaga, petsa, detalye, pangalan, pati address niya, di pa pa. Sa pagkakataon pong ito, hindi sumunod yung 3 tao na nag-donate ng almost 75 million pesos kay Senator Marcoleta. Next question, napatunayan na natin na hindi nila sinunod, hindi nila tinupad, wala pong report Ano ang mangyayari? Malinaw po sa ating umiiral na batas na nananatiling kasong kriminal, nananatiling election offense, itong parte ng obligasyon na to ng mga contributor o donor. At dahil po dyan sa ikalawang bahagi ng rekomendasyon, inuutusan po ang TIFAD na pagsampa ng kaso sa Comelec Law Department laban dun sa 3 contributor ni Senator Marcoleta na hindi nagdeklara. So yan po ang kinalabasan ng ating resolusyon. Ayun, so sa part ng Senador Marcoleta, wala pong election offense na nagawa siya. Wala po. Dahil malinaw po yung Republic Act 7166, hindi na kasong kriminal ang hindi pagkakatupad sa Section 109 ng Omnibus Election Code. So yun bang tatlo ay lumalabas sa sila po yung nag-contribute? Ganun po ba ibig sabihin? Tama po kayo, yung nagbigay po ng almost 75 million pesos. Sila po ngayon ay may kakaharapin sa Comelec Law Department dahil po magsasampa ng complaint yung aming TIFAD. Huwag naman din po sila mag-alala kasi meron pong due process. Ito po ay preliminary investigation, parang piskal. Pwede po sila magsumiti ng kanilang tugon, ng kanilang sagot, pati ng kanilang ebidensya. Pero sa usaping ito, halimbawa kasi di ba yung SOSE, alam ko parang pwedeng itama kung nagkamali. May amends. Ito ba, halimbawa, na-late po kami. Hindi namin naipasa, hindi kami. Pwede bang parang late ang kanilang pagsumite ng mga dokumentong dapat nilang kailangan patungkol sa 3? Hindi naman po, Sir Jen at Sir Nelson, hindi naman po siguro maituturing na late, ngunit yung correction, yung pagtatama ay obligasyon po yan, nananatiling obligasyon po yan. So pwede pong maitama po yan. Nelson? Alam, may deadline yata yun parang 6 months lang after elections? May deadline po ba yun, attorney?
Opo, wala naman pong hard and fast rule na kailangan sa loob ng 6 na buwan. In fact, kung titignan nga po natin yung umiiral na mga panuntunan, dapat yan not later than 30 days after the elections, kumpleto na, wala nang pagbabago. Ngunit wala rin naman pong nagsasabi na hindi maaring i-correct Ayun. pagtatama doon po sa nauna ng isumite po dito. Ayun, so yun pala ang malinaw. Ano? Sa bagay, yung SALN, pwede nga daw i-amend dyan eh. Oo. Sabi ng Supreme Court noon eh. Oo. Pero ito po ba, attorney, ay... kasi ang tingin nila dito, parang bagong panuntunan ito. Parang gumawa kayo ng bagong guidelines sa SOSE, attorney. Anong masasabi po ninyo? Naku, hindi po. Gaya nga po na napag-usapan natin, yung unang batas, Omnibus Election Code 1985 yan, na tama naman po kung nasunod yung dating batas, talagang criminal offense po yan. Ngunit nung 1991, lumabas po ang Republic Act 7166. Ano ang sabi ng Kongreso? Yang mismong Section 109 na nagtatakda, dati kasong kriminal, pag hindi mo nasunod, ay hindi na kasong kriminal. So hindi po ito bago. Nagkataon lang po siguro na yung mga ilang pong may pananaw dito, maaring hindi po nila nadaanan yung isa pang batas. Alam niyo po kasi, hindi po iisa ang batas panghalalan. Napakarami pong batas panghalalan. Kaya nga po, COMELEC ang nauna pong nagsusulong nung pagsasubmit namin ng revised Omnibus Election Code. In fact, ginawa po namin ito ng 18th Congress. Hindi po naging batas. Ginawa namin muli nung 19th Congress. Hindi rin po naging batas. Hindi po kami mapapagod. Itong 20th Congress, muli po namin isusulong ang pagre-revisa sa isang makabagong Omnibus Election Code po. Ngayon, dito pala lumilitaw na mas may obligasyon ang mga campaign contributor na sila ang magdeklara para kasi kung hindi ide-declare nung kandidato, at least doon makikita, di ba? Sa mga contributor. Sa mga contributor, kung sino yung nag-contribute. Tama po ba? Tama po kayo, at may isa pa pong aspeto yan kasi pagdating sa buwis. Alam niyo po kasi kapag Ayun. ang contribution, pagbibigay ng anumang bagay na may halaga ay gagamitin sa kampanyahan. Aha. Yun po yung layunin talaga. Wala pong buwis po ito. Hindi po mabubuwisan ito. Ngunit kung tatanggap po sa ordinaryong kalakalan sa pang-araw-araw ng isang contribution, may tuturing po yung donasyon at meron po tayong tinatawag po na donor's tax, may buwis po yan. Siguro isa po yun sa dahilan kung bakit ang batas natin na nagre-require na pareho, yung tatanggap at yung magbibigay ay kailangang may deklarasyon. Ayun. Oo nga. No. Pero teka lang, naalala ko, di ba meron pong complaint yung grupo ng Bantay Daya, yung kila Attorney Arrow ba yun? Hindi ba kasama ito sa nag-iusapin? Hindi po. Dahil po ito po kaka-endorso pa lamang ng ating Office of the Ombudsman. Ito naman po ay diretsong kasong kriminal. Ayoko pong i-preempt ang aming COMELEC Law Department dahil magsasagawa pa lamang po ng preliminary investigation. Ngunit kailangan din po nating i-distinguish ano ba yung kinakaso doon. Dahil ang tanging jurisdiction po ng COMELEC ay para sa election offense. Kailangan malinaw po yan. Kung ang isang bago po na isinasampa ay hindi election offense, halimbawa po ay katulad ng ibang kasong kriminal na na-define sa Revised Penal Code, Opo. o kaya po yung katulad sa ibang salin, ibang ahensya po ang may jurisdiction po dyan, hindi po ang COMELEC. Yun ba sinampan ng Bantay Daya? Hindi ba sa COMELEC nila inihain yun? Dalawa po, may nauna po sila sa COMELEC at meron pong inendorso pa ang Office of the Ombudsman. Ngunit sa pauna po, parang may kasama po sa aligasyon nila na perjury o yung hindi pagsasabi ng totoo. Meron pong ikalawa doon na patungkol sa SALN po. Parang ganun po yan. Ayaw ko pong i-preempt dahil ongoing po ang preliminary investigation dito. Basta ang nililinaw lang po namin, malinaw po at limitado ang jurisdiction ni COMELEC patungkol lamang dapat sa election offense. Opo. Attorney John Rex, maraming salamat at nalinaw niyo po itong bagay na ito. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Very joyful ang ako ang mga pagbisita sa iyaha, and he has not lost his sense of humor. Na ay mga health issues gamay, pero thankfully addressed by the detention unit. For sure, na-miss niya ang Kadayawan Festival. Second year na wala siya sa Davao. Yes, sigurado, no. Mamiss niya ang ato ang mga kaigsuunang Dabawenyo, kauban niya sa pagsalmot sa ato ang Kadayawan. But sa ato ang kinabuhi na ay mga butang na kinahanglan nato buhaton, no. So naapoy mga milestones na dili nato ma-attenan. So hopefully next year or in the coming years maka-attend na siya sa ato ang Kadayawan. Vice, naging issue sa kanila yung pagpunta mo sa Quezon City Jail to visit Coleta, Defensor, and Jinggoy. Anong ginawa? Kumusta yung pag-usapan dito? Wala namang
I don't see anything wrong with visiting persons deprived of liberty. Noong ako ay mayor pa, bumibisita ako dito sa Maa City Jail. Nagdadala kami ng mga regalo at tinatanong namin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Sa amin, sa Office of the Vice Mayor, sa amin, sa Office of the Vice President, meron kaming mga Thanksgiving na ginawa namin sa loob ng mga jails, tulad noong pagbisita namin sa Bacolod City. So, wala ako nakikitang masama sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention na wala akong nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, and Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila, and I think kaibigan ko sila. Hindi ko lang alam kung kaibigan nila ako, pero sa tingin ko naman kaibigan ko sila, and dapat tayo magpakita ng empathy sa mga tao and sympathy sa mga tao na deprived of liberty. Kasi I can only imagine, no, hindi yung physical na prison, but yung hindi ka na malaya na magawa kung ano yung mga normal at ordinaryong ginagawa mo sa buhay. So, let's give sympathy and empathy sa mga PDLs. Ano yung napag-usapan niyo, VP? Pinayuhan niyo kasi sila. Wala, uy, ginoo ko, ako pa'y mupayo kay Senator. Ang sinabi ko lang sa kanila doon ay kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Yun ang message ko sa kanila sa loob. Sabi ko, magpakatatag at kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. VP, may statement sa Secretary Gibo na mag-resign na lang daw yung mga nagtatanggol sa China with regards to West Philippine Sea. Ano yung reaction mo? Yung mga government officials na nagtatanggol daw sa China on West Philippine Sea, mag-resign na lang daw, sabi ni Gibo Chodoro. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal, at syempre suspect, kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. VP, sinabi din ni Jose Castro na baseless, Ito na naman. useless, at nonsense daw yung sinabi mo na ang Marcos daw nag-aid doon sa ICC. Ulitin ko si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Kaya, again, ano sinabi ko dati? Ikaw. Tapos, bakit ikaw na lang tanong na may Your reaction vice din isa-isa na kayo ng administration, especially yung mga senators na identified po sa inyo, kapatid mo. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon. Ang pinagkakaabalahan nila ay politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod
sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. Yung reaction mo, reported, VP, sa pagbisita ni President Bongbong Marcos doon sa kanina, usually the Palay program, ni Pangulong Duterte dito, babahay. People's Bill. People's Bills. Yes, I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. VP, Mas number one ka pa rin sa sinasabi mga na survey. pampagulo. Number one ka pa rin sa mga survey, presidential survey. Nakailang tanong ka na. Ako, number one ka sa survey. Pampagulo lang daw yung reported arrest kay Senator Bato de la Rosa sa impeachment. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Are you happy with the performance of the defense, guys? Of course, yes. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Kato na lang, number one ka sa survey karon. Kanaon. Naamoy panguta na lain. Ay, BP, Vice nga. Oo, Katong kota gingon na ni siya. Marcos nga tutukan daw ang baha diri sa Davao City. Oo, dapat tutukan ng gobyerno ang baha sa lahat ng lugar ng Pilipinas. Hindi lang sa Davao City kasi meron ding baha sa Ilocos, meron ding baha sa Pampanga, sa Bulacan. Lahat ng mga low-lying area sa panahon ng malakas na pag-ulan at bagyo ay kailangan tutukan dahil delikado na merong mamatay dahil sa mga pagbaha. So, hindi lang Davao City, dapat buong bansa. Dahil ang Pangulo naman ay Pangulo ng buong bansa. Election mo, VP, sa mulagan doon si General Torre as mayor sa Davao sa 2020. Everyone, of course, no, in a democratic country, lahat ay allowed at welcome na mag-file ng kanilang certificate of candidacy at tumakbo sa election. Last na po, last question. Vice, any comment about sa campaign ni President Donald Trump to topple doon ICC and possibly na marilis po si FPR? Hindi ko lang alam kung it will come to the release. Okay, bigyan ko muna ng context ha. Yung kampanya ng Estados Unidos against the International Criminal Court, hindi ko lang alam kung abot siya sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero definitely, pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagiging isang biased political organization ng ICC at not really a court of justice. Okay po. Thank you po. Number one ka sa presidential survey. Unsay may balita, ana? Unsay may value sa Consistent ka nga balita, number one. ana? O, diba? Sana all Number one always. Survey lang Consistent na kay- VP. Survey, ingon Lagi, sila nga, unsaon survey naman. lang gano'n. Gani, survey ra gani na, pati ako. Unsa yung one reaction? Hindi ako maka-comment sa mga surveys dahil hindi ko naman alam kung paano siya ginawa, saan siya ginawa, at sino ang nagpagawa sa kanya. Pero sa akin, sa lahat ng survey simula noong 2022, ay lagi ang aking pagpapasalamat sa taong bayan dahil patuloy yung kanilang pagtitiwala at suporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kahit na medyo hirap
yung aming organisasyon dahil sa politika, sa paninira, at sa pagpapahirap sa amin para gawin namin yung trabaho namin. Kaya it's always a message of gratitude every time survey comes out, whether or not number 1 ako o hindi. Thank you. Okay po. Thank you po. Tapos na ang pangalan mo. Pangalan mo. Ready na daw sa NBI, VP ang mga criminal cases kasi Director Latinitare. Oh yes, nadunggan na mo na nga dunay giandam na mga pag-file og kaso, and dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan nag-file nila og kaso sa, as I said, mga tao nga dili musunod kay BBM. Og nag-andam na po ang mga abogado pag-abot sa panahon nga doon na kaso nga, bagong kaso nga i-file. Thank you po. Make sure, ako like kuha, kay para di mo magkagugot. Okay na na, huwag ka na na. Ayaw na mo.